Sabay-sabay po nating i-achieve ang ating health and wellness goals dito sa Pinoy MD. Happy and healthy Saturday! Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Sison. At mamaya ay makakasama po natin ang ating pinagkakatiwalaang dermatologist na si Doc Jean Marquez para sagutin ang inyong pong mga ipinadalang questions tungkol sa inyong kalusugan. Abangan yan sa pagbabalik ng Pinoy MD dahil basta usaping pangkalusugan, ito ang legit. Sa social media, ito ang sumiklab na video. At pumukaw ng atensyon sa online world. Ang bus kasing ito na biyaheng Samar, umusok at nagliyab. Ano kaya ang kinahinatnan ng insidente at kumusta ang lagay ng mga pasaherong nakasakay rito? Abangan mamaya. Samantala, narito muna ang ating dermatologist na si Doc Jean para sagutin na nga po ang ilang mga usaping pangkalusugan na ipinadala ninyo sa ating FB page. Good morning sa iyo, Doktora! Good morning, Connie. And of course, good morning po sa ating nanunood ngayon sa Pinoy MD. Question number 1. Eto nga, normal lang daw ba, Doc, sa isang 23-year-old na marami ng varicose veins? Ano ba kaya ang pwedeng gawin dito para hindi na lumala? Ang tanong mula kay John Umali. Alam mo dyan, ang varicose veins actually, they start to appear during the mid-20s, 40s, and as you grow older, the chances of having it mas tumataas, no? Pero talagang nakakakita talaga tayo ng mga varicose veins at that age, no? Kung kaya't napaka-importante talaga na once na you see those varicose veins pa lang, pwede mo na siya kaagad ipatreat by doing sclerotherapy na tinatawag, wherein we're injecting sclerosing solution para magsara yung mga varicose veins na yan, para wag na lumaki. And of course, there are a lot of preventive measures para wag na mag-worsen, no? You have to be mobile, always moving. Hindi ka pwedeng 2 hours nakaupo lang, 2 hours nakatayo na hindi ka gumagalaw. You have to continually move those muscles in your legs. And of course, kapag ikay natutulog, you can put up your legs sa, halimbawa, sa isa or dalawang unan para ma-relieve yung pressure dun sa iyong binti. Para sa mga babae naman, yung mga nag-hormonal therapy, well, we have to be careful kasi maaari tayong mas prone to develop varicose veins, and of course, you have to lose weight, no? Para maiwasan din yung pagkakaroon ng varicose veins. Nature meets adventure? Sure! Giant swing with a majestic view. Uy, wait lang, wait lang. Kayaking na sobrang relaxing. Talk of the town, the skywalk. O ang Malafores off-road driving. Yan ang ating dadayuhin sa Cavite. Simula ng bagong taon kasama ang pamilya, kung saan one with nature na, may kasamang adventure pa. Start the year right with a breath of fresh air. Hingang malalim dahil sa bagong pasyalang ito sa Cavite, ang sasalubong sa iyo, skywalk o yung mahabang hanging bridge. Perfect din dito is yung view, yung napaka-relaxing ng lugar. Sulit naman daw ang kaba dahil ang iyong makikita ang tanawing ito na pagkaganda-ganda. Karamihan po sa ating mga syudad, talaga pong di naman natin ikakaila na polluted na. Pagpunta po nyo dito, makakalangha po kayo ng sariwang hangin.
Kaya naman ito ang piniling puntahan ng magkasintahan na sina Jolo at Cherry. Dumayo po kami dito kasi mansari po namin. Nakita rin po namin sa social media na marami nga pong adventures like ATV, kayaking, and ang kakaiba pa po doon ay yung hanging bridge nila na may glass. Dito ko siya naisip dalhin kasi mahilig siya sa nature. Napasama na rin ako kasi yung gusto niya, gusto ko na rin. Aakalain mong simpleng tulay lang ito na may habang 160 meters. Ikinokonekta rin ito ang bayan ng Naik at Maragondon. At para extra challenging, Yung bridge po, lahat po sila parang puro kahoy. Ngayon dito may mga glass and makikita mo talaga yung scenery. at kung naitawid mo na ang Skywalk Hanging Bridge, pwede ka nang mag-post ala Diwata sa kanilang Diwata Giant Swing. Uy, Toy, huwag niyong lalaksan. Basta huwag kang tutungo ha. Uy, wait lang. Kabado man? Asa Diwata, pak! Aura! Since takot ako sa heights, medyo kabado, pero masaya po yung experience. At kung takot sa heights, pwede pa rin i-enjoy ang tanawin at sariwang hangin with their floral swings. Para naman sa mga palaban, halina't magbanat-banat ng buto at subukan ng high rope adventure. Aakitin lang ang lubid paakyat at magrarapeling pababa. Yakang-yaka! Train your core body muscles, lalo na tong abdomen, saka yung back natin. Aside from that, natitrain din yung upper body muscles kasi para makaakyat ka dun sa high rope, you have to climb the rope essentially, no? So natitrain yung upper body muscles, especially your chest, your shoulders, your arms. Ang magbabarkada namang ito, dito na nag-reunion. Last year po kasi kakagraduate lang namin, October. And kami po mga magkakabarkada, hindi pa talaga kami nagkakita-kita last year. Ang kanilang trip, makita up close ang forest view. Hindi lang po siya adventure for family, but also adventure po siya for friends. For sure, mas marami po siyang may improve and nakaka-enjoy po lahat ng adventures na meron sila. Kaya naman ang road trip na magkakaibigan, off-road driving gamit ang ATV. It is our first time po dito. Hindi po namin naramdaman yung kaba since meron mga facilitators na mga nag-assist sa amin and nag-guide sa amin throughout the experience po. And also, super enjoy and fun po talaga. So pag nagmamaneho po tayo ng ATV, na-enhance or natitrain yung hand-eye coordination. Lalo na kapag nagdadrive ng ATV, ang ATV ay medyo mabigat, no? Na vehicle. So definitely matutone yung upper body muscle. At dahil napasabak sa putik at madulas na daan ang magkakaibigan, it's about time to relax. Saan pa kundi rito sa Maragondon River, na perfect for crystal kayaking. 1, 2, 3, left, right. Di na raw kailangang lumipad pa Boracay o Palawan. Dahil dito sa Maragondon River, ang Crystal Kayak Coast achieve. Yung core muscles natin, like yung abdomen and yung lower back natin, matitrain din when doing kayaking. Ang pasyalang ito in na in din sa mga chikiting. May giant crocodile. At go-kart na. May playground pa, complete with trampoline and swing.
marami pong pwede pong paglaruan, activities po na nandito po. With these activities na po-promote ang physical activity, lalo na exercise, of course, mental health, at the same time, you're having fun. So, very positive ang energy. And at the same time, it also enhances or makes sure that the immune system is functioning well. Sa dami ng mga activities, tiyak na magugutom kayo. Kaya, diretso na tayo sa house garden na ito para mag-harvest ng gulay para ilahok sa paluto. Fresh from the farm to table. Ngayong taon, lumabas-labas at mag-relax with nature. Lumanghap ng sariwang hangin at i-enjoy ang magandang tanawin. Basta tandaan sa anumang adventure, doble ingat para sure. Balik muna tayo sa tanong ng ating mga kapuso. Doc, ano raw ba ang gamot sa bulutong tubig? Mula naman kay Jaira Surica. Actually, ang gamot dyan, no, ay number 1 kapag ikay nilalagnat, which is very common, no? Lalagnatin ka muna, then magkakaroon ka ng mga rashes na yan, no? Pag nilalagnat, then you can take paracetamol, no? Ang tinatawag dyan ay symptomatic treatment lamang, no? And of course, you need an antiviral, no? Which is acyclovir, no? That's the one that we give to control yung growth or yung pagdami ng mga virus na yan, no? And of course, kung meron ka ring mga sugat, we put already mga antibiotic creams to prevent a secondary infection. And no, sometimes kung may mga pagtutubig, nilalagyan natin na tinatawag na saline compress or it could be salt and water na mixture, no? Para maghupay yung mga butlig-butlig. But of course, kapag ikay nagtutuklap na or nagpipil na yung mga lesions na yan, very contagious ka pa rin, no? And dapat talaga umiwas ka sa mga buntis, no? Umiwas ka na makahawa ka. And yung mga marks na yan, yung mga marka na iniiwan ng chickenpox, that's the one that actually bothers most of the patient, no? Kasi nga malalim yung mga marka. So pwede ka nang pumunta sa dermatologist kapag naghilom na yan kasi may mga laser treatments and mga pamahid that will help clear those scars away. Pagdating sa usaping pangkalusugan, dapat updated ka. Ilang araw matapos ideklara ng WHO ang Mpox bilang Global Public Health Emergency, ngayong taon may naitalang mga bagong kaso nito. August 18 nang i-report sa Department of Health o DOH ang kaso ng isang 33 taong gulang na lalaki na walang travel history sa labas ng bansa. Nito lamang August 26, kapwa lalaki na nasa edad 37 at 32 anyos ang naiulat na parehong nagmula sa NCR o National Capital Region. At sa latest update ng DOH nito lamang nakaraang Miyerkules, 2 pang kaso ng Mpox na may mild strain ang naitala. Isang babae mula Metro Manila at isa pang lalaki na mula naman sa Calabarzon. Sa Public Health Advisory na inilabas po ng DOH, pwedeng makuha ang Mpox sa pamamagitan ng direktang contact ng balat o mucosal lesions. Ibig pong sabihin yan, pwede itong makuha sa pakikipag-usap, paghalik, paghawak at pakikipagtalik sa mga taong mayroong ganitong karamdaman. Now, with heightened awareness and increased detection by our dermatologists and other primary care providers, nakikita natin ngayon yung ating mga cases na most likely nandyan naman sa paligid. Maaari din itong makuha sa pamamagitan ng paggamit sa kontaminadong bedding, damit, utensils at iba pang mga bagay na nahawakan ng taong nagpositibo sa Mpox. Sa abiso ng World Health Organization, ang mga taong positibo sa Mpox kadalasang nakararanas ng panghihina at pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, pamamaga ng kulani at sore throat. At ang pinakamalalang sintomas ay ang paglabas ng skin rash o mucosal lesions na sinusundan ng lagnat. Kapuso, maging responsable po tayo at tumulong sa pagsugpo ng Mpox sa pamamagitan po yan ng pagsunod sa health protocols na ipinatutupad ngayon ng Department of Health. Ugaliin pa rin ang madalas na paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Mag-sanitize ng mga kamay gamit ang alcohol-based hand sanitizer. Siguraduhin ding may sapat na airflow sa inyong mga tahanan.
Iwasan ang contact sa mga taong may mpox o nakitaan ng sintomas ng mpox infection. At takpan ang bibig tuwing uubo o babahing. Samantala, ngayon pong Sight Saving Month, paalala ng DOH mahalaga ang eye health at pwede hong maiwasan ang paglabo ng mata o yung pagkabulag. Sa World Report on Vision ng WHO noong 2019, umabot na nga po sa 2.2 bilyong katao ang may problema sa paningin sa buong mundo. 1 billion po dito ay may mga kasong pwede raw pa sanang maiwasan. Sa Pilipinas, nananatiling cataract o katarata ang pangunahing dahilan ng panlalabo ng mata ng karamihan sa mga Pilipino. Ayon sa Philippine Eye Disease Study ng Philippine Eye Research Institute noong 2018, tinatayang nasa lagpas 1 milyong Pilipino o 1.06% ng total population ang may katarata. Ang katarata ay ang pag-cloudy ng ating lens sa loob ng mata. So, hindi ito nasa labas, kundi nasa gitna ng ating mata. Ang pinaka-number 1 cause ng cataract ay aging. So, lahat ng tao, 50 years old and above, no, magkakaroon na ng dahan-dahan ng pagkakaroon ng katarata. Ang sakit na katarata pwedeng nasa dugo raw at namamana. Maaari din itong makuha mula sa isang aksidente kapag tinamaan ng mata. At pwede ring komplikasyon sa sakit na diabetes. Cataract, wala ka masyadong napapansin kundi panlalabo ng paningin. Kaya kala mo, kailangan mo lang ng eyeglasses, yung ganon. Walang pain kasi ang lens ng ating mata, wala yung pain fibers. No? It's all about panlalabo ng paningin. Ang eksperto, may payo para makaiwas sa eye irritation at katarata. Number 1, ang malakas na talagang makakapag-cause ng cataract natin is yung UV light. Para maiwasan, mag-wear kayo ng proper sunglasses. Ingat sa pagkain din. Pati alcohol at saka sigarilyo. Kasi yung mga na-emit dyan o yung mga iniinom natin, meron niyang effect din sa metabolism ng ating katawan. At yan po ang Pinoy MD latest updates. Tandaan ba sa usaping pangkalusugan, dapat alerto at updated ka. Back to our Facebook question, Doc Jean, may gamot daw ba sa ingrown? Question naman yan na pinadala ni Kent Pasadas. Kapag merong ingrown ang isang tao, yung nail plate na tinatawag, actually it's pressing on dun sa laman, no? Or dun sa tinatawag na nail bed, no? So nagkakaroon ngayon ng swelling, no? Dahil natutusok niya ito. And of course, sometimes, kadalasan nagkakaroon ng infection, no? So usually when patients come to us, no, yung ingrown toenails na yan ay namamagana at infected. So what we do is we give mga anti-inflammatories like paracetamols or mga ibuprofens or NSAIDs na tinatawag. And of course, we give them antibiotics. And then pagkatapos nun, pag humupa na yon, then we can actually remove, no, those mga tinatawag na mga ingrown nails, no? So we can remove them by nail avulsion na tinatawag. That's a minor surgical procedure, no? Using lang a local anesthesia, no? So we can remove them. And of course, tutubo yan ng bago, iiwasan mo na ngayon na masyado mong gupitin yung mga kukong yun, no? You will actually allow the nails to grow a little bit na medyo magahang siya, no? Hindi yung sobrang sagad, para merong space na between the nails and of course dun sa nail bed, no? So dapat, no, iwasan na natin yung sobrang pagkukutkot ng ating nails and iwasan na natin yung mga masisikip na sapatos. Sa Pilipinas, ang bus po ang isa sa pangunahing mode of transportation ng ating mga kababayan. Pero papaano kung yung dapat na maghahatid sa iyo ng ligtas, siya palang magiging mitsa ng iyong kapahamakan? Isa si Elmer sa mga pasahero ng bus. Pauwi siyang Tacloban. Tuwing umuwi po ako ng Tacloban, lagi po ako nagbabas kasi mas mura po kaysa sa aeroplano. Hunyo nitong taon ng isang naglalagablab na peligro ang kinaharap ni Elmer at ng iba pang mga pasahero. So ano guys yung sinasakyan namin bus dito guys? Ang sinasakyan nilang bus, bigla na lamang huminto, umusok at nagliyab.
Kwento ni Elmer, napansin na raw niya at ng mga kapwa pasahero na nangangamoy usok na sa loob ng bus. Kaya agad nila itong ipinaalam sa driver. Medyo malakas na po yung usok, saka po hininto yung bus, tapos nagsibabaan na yung tao hanggang sa nataranta sila. Kasi takot na pong baka daw sumabog yung bus. Yung nasa parting Bicol na kami po, bali nararamdaman ko na po talaga na pabagal-bagal yung sasakyan. Habang nagbebiyahe po kami, may naaamoy na po kaming amoy sunog po. Nung time na yun, kinakabahan na talaga kami. Pero ang driver daw, nagkibit-balikat lang at nagpatuloy pa sa pagmamaneho. Pagdating namin sa Sorsogon, sa Matnog po, ay hindi na po kinaya yung bus po. Bigla na lang po siyang nagliyab at saka nag-usok po. Dito na raw nagkagulo at nagtakbuhan ng mga pasahero para makalabas sa nasusunog na bus. Nakabog yan, huwag na! Wala na, marami nang usok sa loob. Nagpanik na po kami. Kanya-kanya na po kaming labas, nagsigawan po at pumunta sa malayo po. Bata ka mo, buti na ilabas. Dahil nga raw sa takot at nerbiyos, natuluyang sumabog ang kanilang sinasakyan, ang mga pasahero kanya-kanyang takbo na para lisanin ang nooy nasusunog na bus. Yung mga oras na yun, hindi ko na po inisip yung mga gamit namin at saka yung gamit ko kasi sarili ko po ang nililigtas ko po. Lakas ng usok, wala na. Hindi na talaga si Mano yung tuloy-tuloy na yung Pwede po talagang masunog ang isang bus with the presence ng ignition dahil nga doon sa kanyang electrical connection, at probably yung kanyang mga nearby combustible materials ay nadamay na po. Kaya tuluyan ng lumaki. Mainit eh! Ayan guys, lakas ng apoy. Sa mga ganitong insidente raw, mainam na abandonahin na agad ang nasusunog na bus. Unang-una ay maka-exit tayo sa sasakyan na nandun na nga, naiipon na yung usok hanggat sa kaya natin at nakikita nating may nangangailangan ng tulong natin, i-assist na po natin right away. Dagdag pa ng eksperto, para daw masiguro ang kaligtasan, mainam na dumistansya mula sa nasusunog na bus. Kapag tayo ay sumakay ng bus or any public utility vehicle, maging mapagmasid na rin po. Mahanapin natin yung fire extinguisher kung meron man ang sasakyan. At kung kaya po natin gawin ito, itulungan na po natin yung ating mga kasamahan. Ayan na. Ayan na guys, dumating na yung ambulance pala. At ang pinaka-importante, agad tumawag ng tulong at responde sa pinakamalapit na fire station. Sa pagkakataon po na kayo ay natrap na, nasa bandang gitna or dulo kayo ng sasakyan, kailangan nga natin maging kalmado para makaisip tayo agad, makahingi ng tulong sa ating mga nasa lugar kung saan naganap yung sunog po. Samantala, sakali namang matrap sa loob at makalanghap ng usok na mula sa nasusunog na bus, ilayo ang pasyente at dalhin sa lugar kung saan walang usok para makasagap ng sariwang hangin. Tama lang naman na dalhin natin yung biktima sa isang safe na lugar para i-assess natin kung anong kondisyon ng pasyente. I-check natin yung kanyang ABCs. Ano nga ba yung ABCs? That is the airway. I-check natin yung kanyang breathing kung yung biktima ay humihinga. At yung C is the circulation. I-check natin kung merong pulso yung isang biktima. Dagdag pa ni Dr. JC, isang general physician, mainam na naka-semi-Fowler's position o medyo nakaupo ang pasyente. Sa pamamagitan kasi nito, mas madaling makakahinga at luluwag ang lungs ng isang tao. Other symptoms may also include cough, shortness of breath, pwede rin magkaroon ng hirap huminga, paninikip ng dibdib, pwede ding magkaroon ng pananakit ng ulo, pagkahilo, pagsusuka. Sakali namang unconscious o walang malay ang pasyente, agad na magsagawa ng CPR. Kung sakasakali na nailagay na natin sa safe na lugar yung mga biktima at nakita natin yung mga biktima na walang malay, pwede naman natin silang i-assess or bigyan ng CPR kung kinakailangan. Kung ang tanging daan palabas ng sasakyan ay mausok, dumapa at pagapang na lumabas mula sa bus.
Sa ganitong klase ng aksidente, hindi rin daw maiwasan na masunog ang damit ng isang tao. Kaya paalala ng eksperto, huwag daw magpanik at gawin ang stop, drop, and roll. Kung sakaling merong isang tao na nasusunog ang kanyang damit, tama naman no, na ang gawin ay stop, drop, and roll to minimize further injury. Makakatulong ito na mamatay yung apoy na nasa damit. Kung malala ang pagkasunog sa katawan ng pasyente, dalhin na ito sa pinakamalapit na paggamutan. I-check na mabuti ang sasakyan bago bumiyahe. Huwag na huwag po natin yung kakaligtaan, lalong-lalo na kung malayo ang ating ibabiyahe. Kaya napakainam po na i-check natin ang ating sasakyan bago tayo bumiyahe. Para naman mabilis maapula ang apoy sakaling masunog ang sasakyan, ang say ng mga eksperto, mainam din po na ang ating mga sasakyan ay meron tayong portable fire extinguisher. Ito po ang pinakamabilis na makapag-apula ng apoy dahil involved nga po dyan ang oil or gasolina. Ayon kay Senior Fire Officer Rene Ariate ng Bureau of Fire Protection, Matnog, Sorsogon, electrical problem ang sanhi ng pagkasunog ng bus. Pumalya ang alternator o yung nagsusupply ng kuryente sa sasakyan na konektado sa baterya nito. Wala namang naiulat na nasawi at nasaktan sa 46 na pasaherong lulan ng bus na nasunog. At ang driver nito, sumuko rin daw sa fire station ng gabing iyon. Bali lahat ng pasahero, wala naman po silang nasaktan. Hindi naman po biglaan pero nakalabas din kami ng ligtas. Sobrang lungkot kasi hindi naman namin nakuha talaga yung mga gamit namin na iba. Pero dahil sa pangyayari, si Elmer may nervyos na raw sa pagsakay ng pampasaherong bus. Dahil sa nangyaring yun, hindi na po ako masyadong umuwi ng probinsya dahil takot po ako sumakay ng bus. Nagpapasalamat pa rin po ako dahil sa taas ating Panginoon dahil naligtas po rin kami lahat. Kapuso, sa bawat biyahe, mainam ho na maging mapagmatsyag at alerto po tayo para ligtas. At paalala sa mga driver at operator ng bus o anumang sasakyan, dapat siguraduhing ligtas at nasa kondisyon ang sasakyan bago po tayo bumiyahe. Para syempre safe at happy ang bawat arangkada. Eto na ang ating last question for you, Doc Jean. Ano raw kaya itong problema sa balat ng kanyang anak? Ano raw kaya yung mabisang gamot para dito? Alright, ang nakikita natin ngayon sa iyo ay pamumuti ng mga patse, no? So, I'm not really totally sure kung ito ba yung tinatawag na pityriasis alba or which is just parang a faded whitish patch that can occur sa mga taong who have dry skin, who have atopic dermatitis or asthma of the skin. But there is also a possibility that could be also vitiligo, no? Dapat talagang mas masilip natin ito. We usually use a dermatoscope or a parang illuminated na magnifying, no? Na parang gadget to really see the depth or yung lalim ng pamumuti na to, no? But as I see it now, pwedeng it's between pityriasis alba, no? Which is hindi naman talaga delikado, no? This could also be because of yung dryness of the skin. Kapag meron kang dryness of the skin, yung scaly patch na meron ka ay actually hindi pumapasok doon ng araw. So yung mga areas na normal, yun ang nangingitim. At yung mga areas na dry, namumuti siya. Hindi nagpe-penetrate ang araw. Kung kaya't merong mga uneven skin color ang pamumuti. Especially, this occurs actually after a sun exposure. Or pag nag-beach ka, bigla itong nagiging obvious. Kapag ito naman ay vitiligo, we will have to also examine the hairs, no? Kapag namumuti yung mga areas ng hairs, may halong pamumuti ng mga buhok, maaaring ito ay vitiligo. Isa ka ba sa mga nanay na namomroblema sa baon sa eskwela ng kanilang mga anak? Say goodbye sa boring at hindi masustansyang baon. Dahil ngayong umaga, may ituturo kaming baon na very mindful at very healthy para sa ating mga chikiting.
Everyday struggle na raw ng 36 anyos na si Mami Alin ang pag-iisip ng baon for the day para sa kanyang 2 anak. Hindi niya talaga naubos yung food. Unlike pag ako yung nagpre-prepare talaga, tansya ko na kung gaano karami yung kanin na kailangan lang, yung ulam, kung ano yung gusto niya. Pero kapag kunyari umu-order lang kami, usually talaga hindi niya nauubos. Picky eater o mapili kasi sila sa pagkain. Eldest ko, merong time talaga na ayaw niya explore yung isang food. Siyempre kami, gusto namin explore yung different variety ng food na kinakain din namin. Para mas mapagtuunan ng pansin ang nutrisyon ng kanyang mga anak, si Mami Alin nadiskubre ang paggawa ng bento. Hindi talaga ako yung nagpre-prepare ng food sa amin. Working mom ako dati. So, nag-start akong magbento 2020. Nahirapan akong mag-prepare ng food kung ano yung mga ipapakain sa anak ko. Kasi hindi naman ako yung typical na nanay na talagang marunong magluto. Mga Kapinoy MD, ang salitang bento ay mula po sa bansang Japan na ang ibig sabihin daw ay convenient or ready-to-eat na baon. Anytime, anywhere. Pero mga mami at daddy, ayon sa mga eksperto, importante rin na pasok sa pinggang Pinoy ang pagkain ni bagets, ha? Yan po yung tinatawag nating Go, Glow at Grow Foods. Si Go, ito po yung nagbibigay ng lakas at enerhiya para sa mga bata. So, mga halimbawa po nito, yung kanin, pasta, mga root crops katulad ng kamote at gabi. Grow food naman, mga pagkain na mataas sa protina. So, tinutulungan po nito, i-build ang muscles at i-repair din po ito. So, mga halimbawa naman, chicken, mga karne, itlog at mga beans tulad ng munggo at ng garbanzos. Para sa Glow Food, ito po yung mga pagkain mayaman sa nutrients at minerals at makikita po ito sa gulay at prutas katulad ng malunggay, kalabasa, banana at ng watermelon. Paalala din ng nutritionist and dietitian na si Sofia Ermac, sa bawat meal, mahalaga na pantay-pantay ang portion ng 3 food groups na ito. So if ever medyo napaparami or sumusobra yung Go Food, doon na nagkukos yung pagtaas ng timbang and eventually ayaw po natin mangyari yun kasi form of malnutrition pa din po siya. Mapili sa mga pagkaing ihahain sa bento ng kanyang mga chikiting. Mantakin ba naman ninyo ang tokwa at puso ng saging? Kaya niyang magicin at gawing bento pambaon ng kanyang mga bagets. Ang ating baon of the day, tokwa at puso ng saging patty with fruits and veggie bento box. Good morning mga Kapinoy Andy! Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng bento box para sa inyong mga chikiting. Ihanda lang daw ang mga sumusunod. Rolling pin at cling wrap na pambalot ng kanin. Food picks. Nori puncher, white rice, kaunting ketchup at mayonnaise, soy sauce, dragon fruit, nori o seaweed, at ang fried tokwa at puso ng saging patty. Kuha lang tayo ng portion na yung sakto lang kayang kainin ng mga anak natin na rice. Konting toyo lang. Ihalo ko na siya sa rice. Pero kung may brown rice kayo para sa pagkain nyo, pwede natin gamitin yung brown rice natin. Pwede rin gumamit ng dragon fruit bilang natural na pangkulay sa kanin. Gamit naman ang cling wrap, ihulma ng pabilog ang kanin. Gamit naman ang nori puncher, pwedeng gumawa ng mata, ilong at bibig ng karakter na gagawin ninyo. Pwede rin naman itong gupitin gamit ang gunting. Sunod namang gamitin ang ketchup at mayonnaise pandagdag sa detalye at kulay ng karakter. I-assemble lang at syempre, huwag kalimutang ilagay ang gulay at prutas. Mini-make sure namin hanggat maaari, may fruits and vegetables talaga dun sa food nila. Kahit pakonti-konti. Matapos ang halos 1 oras, handa na ang inyong bento baon. Yung tofu po sa protein po yun. And sa puso po ng saging sa vegetables po siya pwedeng maipasok. And sa Glow Food, protein kasi nabibuild sila ng muscle. So, syempre kapag bata, continuous yung development sila. So, kailangan nila mag-build ng muscle. So, kailangan talaga nila ng protein or yung Glow Food.
Dahil makulay at healthy, nakasanayan na raw ng mga chikiting ang mga ganitong lutuin. Tuwan-tuwa sila. Minsan nagre-request pa sila ng character, Mami, gawin mo si ganito, si ganyan gawin mo. Kasi nga, parang nainganyo silang kainin, natutuwa sila, at saka parang na-amaze sila kasi nakikita nila yung mga pinapanood nila sa TV na nagagawa ko ng character dun sa bento nila. Masarap yung food na ginawa ni Mami. Masarap. At cute. May panda na rice. And there's more food. And some gulay. Dapat kumain ka ng gulay dahil magiging malakas ka. Ang sekreto nga raw para masigurong masustansya ang baon ng mga chikiting, gawing mas makulay ang mga ihahain. Ayon sa mga eksperto, malaki raw ang naitutulong ng makukulay na karakter sa pagkain para ganahan kumain ng mga bata. So, yung bento box po kasi, ino-offer nito na magiging presentable yung pagkain ng mga bata. Nakita natin na nagkaroon ng improvement sa kanilang food intake at saka ginanahan yung mga bata na kumain kasi mas enjoyable at mas fun yung kanilang mga plates. So, mas nagiging masustansya na yung kinakain nila. Pagdating ko pa lang sa school, magsusundo ako, sasabihin kagad nila, Mami, naubos ko yung baon ko. So, sinasabi ko, good job. From preparation hanggang sa paano nila kainin, ano sa kanya yung fulfillment. Kasi syempre, naubos nila yung food na pinipare ko. Dagdag pa ng registered nutritionist and dietitian, hindi lang dapat masustansya, kundi dapat malinis din ang paghahanda ng pagkain para ligtas sa mga bata. Una-una, malinis yung kamay natin and also lahat ng mga gamit kailangan malinis, tsaka yung mismong food kailangan malinis at makuha natin yung tamang temperature ng kanilang pagkain. Ang food, recommended na tumagal siya sa room temperature na mga around 2 hours, so ayaw natin na lumagpas pa doon. I-pre-prep na natin, i-pre-cut na natin yung mga vegetables and store na natin sa ref. Huwag din daw sanayin ang inyong mga estudyante sa pagkain ng junk foods. Yung junk foods po kasi very high in calorie siya. Konti lang yung nutrients na nabibigay niya. So, kailangan para sa development nila, kailangan talaga healthy yung makakain nila. So, ibig sabihin, kailangan siksik sa nutrients. Hindi ako nahihirapan sa kanila magpakain ng kahit anong food na ngayon. Kahit talbos pa yan ng kamote, yung mga talagang green leafy vegetables, kinakain na talaga nila. Hindi na ako nahihirapan mag-isip ng ulamin namin araw-araw. Ang paggawa ng bento baon talaga namang mabusisi. Kaya A for effort. Ang grado para sa mga mommy na sinisigurong masustansya ang baon para sa mga chikiting, ganado at laging healthy. Samantala, nakaisang oras na naman po tayo, mga kapuso. Salamat po sa lahat ng mga tumutok at gumising na maaga para samahan tayo at hopefully, na-inspire namin kayong lahat maging fit and healthy. Hanggang sa susunod na Sabado, mga kapuso, magkita-kita po tayo mula 6 in the morning hanggang 7 in the morning. Ako po ang inyong kaagapay, Connie Season, nagpapaalala na iisa lamang ho ating katawan, kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman po ang inyong dermatologist, si Dr. Jean. Tandaan, unahin ang kalusugan at tumutok tuwing Sabado ng umaga dito lang sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan. Ito po ang Pinoy MD. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.